Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa lahat po ng mga solid na nakikinig sa inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Freddy. 36 years old sa kasalukuyan. Matagal na po akong taga-subaybay ng channel ninyo. At ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas na loob na sumulat para ibahagi ang aking karanasang hinding-hindi ko po malilimutan nung bata pa ako. Ito ay noong napadpad kami sa isang lugar malapit sa tinatawag naming baluarte ng mga aswang. Baluarte na ang ibig sabihin ay kuta o pugad ng mga mababangis na kampon ng kadiliman. Bumiyahe kasi kami ni Lola noon para dumalo sa isang family reunion na ginaganap namin taon-taon. At sa may parteng Visayas ang napili naming venue kung saan nakatira ang isang anak ni Lola. Excited na excited pa naman ako noon na muling makita ang mga pinsanin ko. Pero hindi namin inakala na sa taong yun, hindi kami makakadalo sa reunion. Naaksidente kami dahil sa kayabangan ng isang bus driver na siya palang magdadala sa amin ng isang karanasang ni sa panaginip ay hindi ko akalain mangyayari. Ako po ulit si Freddy at ito ang aking kwento. Lola, malapit na po ba tayo? Nako apo, medyo malayo-layo pa. Baka mga 2 o 3 oras pa bago tayo makarating. Naku, ang layo naman po pala ng pupuntahan natin. Medyo nahihilo na po ako at pagod na po ako sa maghapon nating biyahe. Ikaw Lola, okay ka pa po ba? Oo naman. Huwag mo kong alalahanin. Matagal ko nang inihandaan sarili ko sa biyahe natin na to. Hindi ako nahihilo. Sanay na ako sa biyahe mula pa nung kabataan ko. Mabuti ka pa po Lola. Kanino kaya ako nagmana ng pagiging mahihiluin sa biyahe, no? Nagmana ka sa lolo mo. Tulad mo, madali din siya mahilo lalo na kapag aircon ang bus. Nako, ay talaga naman, panay ang suka nun. Suko talaga siya sa mga malayo ang biyahe na tulad nito. Sayang. Sana sa inyo na lang po ako nagmana, no? Para kahit saan po ako makarating, hindi po ako nahihilo. Dahil sa sinabi ko, ay agad na binuksan ni Lola ang kanyang dalambag at may inilabas na isang piraso ng dahon. Nilamukos niya ito, saka iniabot sa akin. Kunin mo ito, apo. Amuyin mo para mawala yung hilo mo. Salamat po Lola. Habang inaamoy-amoy ko ang dahon na ibinigay niya, ay nakaramdam ako ng ginawa. Pero ilang minuto lang ay biglang nagkaroon ng tensyon sa loob ng bus. Medyo bumilis na ang patakbo ng driver. May nakita kong bus na nasa unahan. Ayaw nitong magpa-overtake. Nanggigit-git kahit ilang beses nang binubusinahan. Lola, natatakot po ako. Baka mapano po tayo dito. Humigpit ang pagkakahawak ko sa sandalan ng upuan sa harap ko. Mas lalo kong natakot nang mapansing mga bangin ang nasa gilid ng kalsada. At sa bawat kurba, pakiramdam ko ay tumatagilid ang bus at anumang oras ay tutumba kami o mahuhulog. Tumingin ako sa labas at lalo akong nahilo. Napatingin sa akin si Lola. Agad siyang nag-alala nang makitang totoong natatakot ako. Hinawakan niya ng maigpit ang kamay ko na noon ay pinagpapawisan at nanginginig na. Huminahod ka lang, apo. Wala ka dapat na ikatakot kasi kasama mo ko. Walang mangyayaring masama sa atin. Sa sinabi niyang yon, ay medyo nakampante ako.
Pero biglang pormeno ang bus nang biglang huminto ang nasa harap niya. Halos mauntog nga ako sa sandalan. Tapos yung driver parang wala lang. Nagmura lang siya ng malutong. Manong driver, abay magdahan-dahan ka naman. May mga batang nakasakay. Natatakot na sila sa pagmamaneho mo. Huwag ka namang magmadali. Ngunit hindi sumagot ang driver. Hindi siya lumingon sa aming mga pasahero. Nang makabawi na siya sa pagkakagulat, muli niyang pinaharurot ang sasakyan at mas lalo pang ang bumilis kesa kanina. Laya na naman siya! Sisingit na naman po! Sumingit ang bus sa makitid na espasyo sa pagitan ng nauunang bus at sa gilid ng bangin. Sigawan ng ibang pasahero. Halos isumpa nila ang driver. Ay, naku naman! Papatayin mo ba kami, ha? Magdahan-dahan ka! Nagkagulo na sa loob. Lahat ay nagrereklamo na. May mga bata na ring umiiyak. May nagdarasal ng malakas. Pero parang bingi ang driver. Wala man lang siyang reaksyon. Parang wala siyang ibang gusto, kundi ang maunahan ng bus na nasa kanyang harapan. Wala na siyang pakialam sa mga pasahero niya. Abay, iho! Kung nagpapakamatay ka, huwag kang magdamay. Kawawa naman ang mga batang sakay mo. Itigil mo na itong boss. Pababa na lamang kami. Muling nagsalita si Lola. Mas nilakasan niya ang boses para siguradong marinig niya, pero wala. Hindi pa rin siya nakinig. Hanggang sa isang beses pa, sinubukan niya na unahan muli yung kabilang bus sa isang alanganing likuan. Masyadong mabilis ang takbo niya, kaya nang tapakan niya ang preno, huli na ang lahat. Hindi na kumapit ang mga gulong sa sementadong kalsada. Dumiretso kami sa bangin. Ilang segundo, narinig ko ang malakas na lagapak ng bus sa tubig. Malakas ang impact ng pagbagsak, kaya nabasag ang salamin sa unahan. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa iba, pero si Lola naging maagap sa pagpapaalala sa akin. Freddy Apo, hawakan mo ko na maigpit. Pero hindi ko kagad nahawakan si Lola. Mas inuna kong hawakan ang bag niya kung saan naroon ang mga gamit niya. Takot na takot ako noon, pero hindi ako umiyak. Ayoko pang mamatay. Kaya naman, kahit nasa gitna kami ng panganib, pinilit kong maging gising at alerto. Mabilis na lumubog at napupuno na ng tubig ang bus. Sa oras na yon, parang hindi na rin namin alam ni Lola kung ano ang gagawin tulad ng ibang pasahero. Pero nang makita kong basagan salamin sa tabi namin, doon na kami. Lumangoy ni Lola palabas sa lumulubog na bus. Nang nasa ibabaw na kami ng tubig, ay naramdaman naming dalawa ang malakas na agos ng ilog. Apo, huwag kang bibitiw sa akin kahit anong mangyari. Opo, Lola! Kakapit lang po ako sa inyo! Magkahawak kamay kaming naanod. Sinubukan naming lumangoy papunta sa pangpang, pero masyadong malakas ang puwersa ng tubig. Ilang beses din kaming lumubog at lumitaw hanggang sa tila himala na may nakapitan kaming isang troso na marahil ay inanod din galing sa bundok. Nang makakapit kami doon, saka lang kami nakahinga ng maluwag. Salamat sa Diyos. Ligtas na tayo, Apo. Hindi na tayo malulunod. Kaya nga po, Lola. Mabuti na lang po. At may kahoy. Ang troso ang nagsilbing balsa naming dalawa ni Lola. Nakayakap kaming dalawa sa magaspang na kahoy habang tinatangay ng mabilis na agos. Wala kaming magawa kundi ang magpaanod at magdasal na sana ay mapadpad na kami sa mababaw na parte. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nasa tubig. Nag-iiba na din kasi yung paligid. Wala na yung kalsada at napalitan na ng mga matataas na puno at masukal na lugar.
Lola, okay pa po ba kayo? Oo, apo. Ayos lang ako. Maya-maya pa ay may narinig kaming mga tinig. Dito! May tao dito! Mula sa talayban, may lumabas na 3 lalaki. Mga mangangaso ata sa lugar na yon. Nakita nila kami ni Lola. Agad silang lumangoy sa ilog palapit sa amin. Hinila nila ang troso at inalalayan nila kami hanggang sa pangpang. Diyos ko! Saan kayo galing? Ano nangyari sa inyo? Nahulog po ang sinasakyan naming bus. Doon po sa bangin. Nanlaki ang mga mata ng mga lalaki. Agad na kumilos ang isa at tinignan kung meron kaming mga galos o kung nasaktan ba si Lola. Naku! May sugat ka, Lola! Wala ito. Malayo to sa bituka. Ang apo ko, siya ang tignan nyo kung ayos lang ba siya. Tinignan ako nung isang lalaki mula sa ulo hanggang paa. Doon ko lang din nakita na may mga galos ako sa binti at nanginginig ang aking mga tuhod. Ayos ka lang ba, Totoy? May masakit ba sa'yo? Huwag kang mahihiya. Magsabi ka lang sa akin. Ako po si Freddy, kuya. Huwag po kayong mag-alala, ayos lang po ako. Hindi naman po masakit ang mga sugat ko eh. Totoo naman ang sinabi ko sa lalaking yon. Wala akong nararamdamang sakit o hapdi maliban sa panginginig dahil sa kaba at lamig na nararamdaman ko. Kaya mo ba maglakad? O gusto mo pasanin na lang kita? Kaya ko po, kuya. Mukhang matibay ka, bata. Pati ho kayo, Lola. Milagro po ang pagkakaligtas nyo sa tiyak na kamatayan. Alam nyo ba? Malalim po ang ilog na yan at delikado ang agos, lalo na't katatapos lang po ng ulan. Swerte po at buhay pa kayo. Nanatili kaming nakaupo ni Lola sa damuhan. Pilit na binabawi ang lakas namin. Lumapit ang lalaki at nagpakilala siyang si Badong. Ganon din ang dalawa pa. Malumanay silang nakipag-usap sa amin. Mabuti pa po ay sumama na muna kayo sa amin sa baryo. Kailangan natin linisin ang mga sugat ninyo. Lalo ka na, Totoy. Mapanganib eh. Baka mamaya ma-infeksyon yan. Lalo na't nanggaling kayo sa maduming tubig ng ilog. Salamat, iho. Pero wag na. Ang gusto ko ay dalhin mo na lang kami sa sakayan ng bus. Gusto ko na lang umuwi kasama ang apo ko. Nagkatinginan ang 3 lalaki. Parang hindi sila sumang-ayon sa sinabi ni Lola base na rin sa nakita kong reaksyon ng kanilang mga muka. Lola, napakalayo po ng bayan mula rito. Hindi po namin kayo kayang ihatid kagad doon, lalo na po sa kalagayan nyo ngayon. Aabutin po tayo ng gabi sa daan at masyadong delikado ang gubat kapag madilim na. Delikado po talaga, Lola, para sa amin. At para sa inyo rin po. Pero iho, hindi kami taga rito. Pasensya ka na. Pero mahirap ang magtiwala lalo na sa mga hindi kakilala. Oo nga at iniligtas nyo kami at laking pasasalamat ko roon. Pero gusto na naming makauwi. Magtiwala po kayo sa amin, Lola. Hindi po kami masasamang tao. Wala kaming gagawing masama sa inyo. Ang gusto ko lang po ay magamot ang mga sugat ninyo at makapagpalit po kayo ng maayos at tuyong damit. Nakita kong hindi kumbinsido si Lola sa sinabing yun ng lalaki. Ganun siya. Ugali talaga niya na hindi magtiwala sa ibang tao, lalo na at hindi pa niya gaanong kakilala. Tumigil si Badong at tumingin sa akin at pagkatapos ay sa kanya ulit kinausap si Lola. Maawa po kayo sa apo niyo, Lola. Sa ngayon, hindi pa po niya ramdam ang hapdi at kirot ng mga sugat niya dahil sa gulat at kaba sa nangyari sa kanya. Natural po na reaksyon niya ng katawan ng tao para makayanan po ang sakit. Pero mamaya po niyan, kapag humupa na po ang kaba, naku, sigurado po ako hahapdi po yan. At baka magkasakit pa po ang apo niyo. Pipilitin mo pa rin bang palakarin siya ng malayo sa ganyang kalagayan po niya? Tumingin si Lola sa akin. Nakita niya siguro yung panginginig ng katawan ko.
kaya bigla siyang napabuntong hininga. Maya-maya pa ay nakita ko siyang tumango ng dahan-dahan. Oo na, sige na. Kung yun ang tingin niyong makabubuti sa apo ko, pumapayag na ako. Pero sigurado ha, mabubuti kayong tao. Naku, kapag hindi ako magdadalawang isip na parusahan kayo. Opo, promise po Lola. Mababait po kami. Wala nang nagawa si Lola, kundi ang sumunod. Kahit alam kong labag ito sa loob niya, napagtanto niyang kailangan talaga namin ng tulong. Inilalayan siya ni Kuya Badong na makatayo at saka sila naglakad. Nakasunod naman ako sa likuran nila. Grabe, ibang klase yung dinaanan namin. Masyadong makitid yung daan. Tapos ay panay matataas na puno at makapal na damo ang nakikita ko sa paligid. Habang naglalakad ako, unti-unti ko nang nararamdaman ang tila pagbigat ng mga binti ko. Yung mga galos ko nagsisimula na ding humapdi, lalo na at paminsan-minsan ay nasasagi ng mga damo at sanga. Napansin yata ni Kuya Badong na medyo pipilay-pilay na ako na maglakad. Huminto siya sandali at lumingon sa akin. O Totoy, kaya pa ba? Halika, pasanin na kita. Mukhang hirap ka na maglakad eh. Hindi na po Kuya Badong, kaya ko pa po. Malapit naman na po siguro eh. Medyo malapit naman na. Pero sigurado ka ha, kaya mo pa ha. Kapag nahirapan ka na, huwag ka mahihiyang magsabi sa akin. Opo, kaya ko pa po. Sa totoo lang, ay nahihirapan na ako at nasasaktan. Pero ayokong maging pabigat. Ang laki-laki ko na kasi para magpabuhat pa. Saka nakikita kong may bit-bit din siyang mga gamit. Kaya naman, nahiya ako. Apo, bakit parang nabubutla ka? Kaya mo pa bang talaga? Naku, pwede naman tayong tumigil sandali kung pagod ka na. Huwag mong pilitin. Huwag na po la. Mas gusto ko po na bilisan na po natin para makapagpahinga na po tayo na maayos. Ayoko po dito. Nakakatakot po kasi ang huni ng mga ibon eh. Para pong ang lapit-lapit nila. Halos sabay-sabay na napalingon sila sa akin. Anong ibon na sinasabi mo? Abay, wala naman ako naririnig na huni ng mga ibon ah. Meron po la. Rinig na rinig ko po na para pong umiiyak po na ewan. Tsaka napakarami po nila. Hindi niyo po ba naririnig? Ang iingay po nila. Agad na lumapit sa akin si Lola at hinawakan ako sa noo. Nako, mainit ka. Baka guni-guni mo na lang ang naririnig mo. Dahil sa hilo mo at saka sa pagod. At ngayon may lagnat ka pa. Eh wala naman talagang huni ng mga ibon. Napahinto si Lola sa pagsasalita. Napansin niyang huminto rin sa paglalakad sila Badong at ang dalawa niyang kasama. Seryoso ang muka ng mga lalaki at nakatingala sa mataas na puno na tila may pinakikiramdaman. Teka lang. Huwag kayong maingay. Bakit? Anong meron, Badong? Basta Lola. At huwag rin po kayong gagalaw. Napatingin na rin kami sa itaas ni Lola. Mula sa malalagong dahon ng mga dambuhalang puno, biglang nagsiliparan ang napakaraming itim na ibon at sabay-sabay silang mumuni. Jesus Mariosep! Ano ba yan? Bakit ang dami nila? Mga uwak Lola. Nabulabog po sila. Sabi na po sa inyo, Lola eh. Yan po, ganyan po yung narinig ko kanina. Muli silang napatingin sa akin. Ano kayang mangyayari? Bakit nagkakagulo ang mga ibon? Iba ang pakiramdam ko dito. Agad na ipinaliwanag ng isang kasama ni Kuya Badong na parang isang masamang pangitain ang pagkakagulo ng mga uwak. Magpapaliwanag pa sana ang lalaki pero bigla siyang pinatigil ni Kuya Badong. Tama na yan. Bilisan na natin ang lakad. Hindi maganda na magtagal pa tayo dito. Tara na! Ano bang nangyayari, Badong? Bakit parang natatakot kayo?
Ano bang meron talaga? Sabihin nyo nga. Wala naman po nangyayari, Lola. Gusto ko lang po na bilisan na natin ang paglalakad kasi baka may impeksyon na po ang mga sugat ninyo. Kawawa po to si Totoy. Freddy po ang pangalan ko. Hindi po Totoy. Pasensya ka na, Freddy. Nasanay lang kasi ako na yung mga bata sa amin ganyan ang tawag ko. O siya, sige na. Kailangan na natin magmadali. Tumango ako. Muli kaming naglakad. Pero sa muli naming pagpapatuloy, hindi ko maalis ang tingin ko sa itaas. Kahit wala na ang mga ibon, parang nararamdaman ko pa rin na may mga matang nakatingin sa amin mula sa itaas ng mga puno at sinusundan ang bawat hakbang namin. Ilang sandali pa, napansin ko na parang pamilyar na ang daang dinadaanan namin. Pakiramdam ko ay pabalik-balik na lang kami sa daan na yon. Kuya, teka, malapit na po ba tayo? Bakit parang kanina pa po tayo naglalakad pero parang paikot-ikot lang po tayo? Huwag kang mag-alala, Freddy. Konting tiis na lang. Mararating na natin ang bukana ng baryo. Pero lumipas ang ilang sandali. Naglalakad pa din kami. Wala pa rin akong nakitang kabahayan. Kahit si Lola Ising ay hindi na rin nakatiis. Huminto siya sandali at hinarap ang tatlong lalaki. Sandali nga lang, mga iho. Umamin na kayo sa akin. Naliligaw ba tayo? Saan nyo ba talaga kami dadalhin na? Masyado nang masukal dito. Hindi po tayo maliligaw, Lola. Kabisado po namin ang gubat dahil dito po kami lumaki. Konting tiis na lang po. Kita niyo po ba yung mga malalaking puno na yon? Mula doon po, matatanaw na natin ang baryo. Muli kaming nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa unti-unti na naming nakita ang isang maliit na baryo. Nagkatinginan kami ni Lola. Sobra kasing tahimik ng lugar. Walang ingay ng mga sasakyan. Tapos, kakaunti lang din ang mga batang nakikita naming naglalaro sa labas ng mga bahay. Naglakad pa kami at huminto sa isang kubo na medyo nakabukod sa iba. Simple lang din ang itsura nito, pero may naramdaman akong kakaibang aura. Ang bakuran niya ay puno ng mga tanim na iba't ibang halamang gamot. Bago pa kami makapasok sa mismong bahay, napansin na namin ni Lola na may ilang nakasabit na bagay sa itaas ng puno at mga bintana. May mga nakataling bawang, ilang piraso ng matitingkad na pulang tela at mga tuyong sanga ng suha. May nakita din akong nakasabit na buntot ng pagi sa gilid ng pintuan. Pasok po kayo, Lola Ising. Freddy. Binuksan niya ang pintuan. Pumasok kami ni Lola at nang nasa loob na kami, nagpaalam na yung dalawang kasama niya. Nang kaming tatlo na lang ang naiwan, agad na kumilos si Kuya Badong. Kumuha siya ng isang palayok at nagsimulang magdikdik ng mga dahon sa kusina. Kumuha rin siya ng mga tuyong sanga para magpaapoy. Napansin kong nakamasid lang sa bawat galaw niya si Lola. Nang matapos, ay lumapit na si Badong sa amin. Bit-bit ang hawak niyang palayok. Ano yung mga dinidikdik mo? At anong gagawin mo sa mga yan? Ito po ba, Lola? Gamot po ito para sa mga sugat ninyo. Itong dinikdik ko, mabisang pampampat ng kirot, sakit, at para maiwasan din ang pamamaga at impeksyon. Maya-maya lang po, itatapal ko na po ang mga ito sa mga sugat nyo. Pero kailangan ko munang hugasan ang mga yan bago tapalan. Pagkasabi nun, ay kumuha siya sa labas ng isang bungkus ng dahon at nilagay yon sa kumukulong tubig. Mga dahon naman po ito ng sambong at alagaw. Iinumin po ito ni Freddy mamaya para di siya tuluyang lagnatin. Tapos ito naman po mga dahon ng bayabas ang ipanlilinis natin sa mga sugat. Paano ka natutong manggamot? Bakit alam mo ang mga yan? At saka parang kabisado mo ang gamit ng bawat halaman na nasa bakuran mo. Naku kung hindi niyo po natatanong, anak po ako ng isang dating albularyo dito sa baryo namin.
Itong mga gamot na to ang ginagamit sa akin ni tatay nung buhay pa siya. Kapag nilalagnat ako o kaya may masakit sa akin, naglalaga siya ng mga gatong dahon tapos pinapainom sa akin. Aba, mabuti at natatandaan mo pa ang mga yan. Mukhang magaling ka ding manggagamot, iho. Naku, hindi naman po masyado, Lola. Malayong-malayo po ako sa galing ng tatay ko. Hindi po kagaya niya. Laking panghihinayang ko nga po na hindi ko po kayang ituloy o gawin yung mga nagagawa niya noon. Apay bakit naman? Hindi ka ba niya tinuruan? O hindi ka ba niya pinamanahan ng mga dapat mong mamana bilang isang anak ng magaling na albularyo? Ano ho kasi, nung buhay pa po siya, parang laro lang po sa akin ng lahat ng ginagawa niya. Wala po akong pakialam. Kapag tinuturuan niya po ako, hindi ko po kinakabisa. Lalo na po yung mga orasyon at mga tamang paggamit ng mga anting-anting. Kapag nagtuturo siya, madalas lumalabas lang po sa kabilang tenga ko. Kasi ang gusto ko lang po nun, puro laro lang, puro pakikipagbarkada. Kaya nga nagsisisi ako ngayon Abay sayang naman talaga kung ganon. Nung mawala ang tatay mo, meron bang pumalit sa kanya? Wala nga po Pero meron naman pong ibang albularyo dito, kaya lang po, hindi po siya kasing husay ni tatay. Talagang wala pong katulad ng tatay ko, Lola. Napatitig ako kay Kuya Badong. Oh, bakit? May dumi ba sa mukha ko? Kanina ka pa nakatitig sa akin, Freddy Wala naman po, Kuya Badong. Pero meron lang po akong gustong tanungin sa inyo. Ano ba yun? Para saan po yung mga nakasabit sa labas ng pinto nyo at mga bintana? Yun ba? Proteksyon yun. Alam nyo naman, nasa liblib na lugar kami, kaya naglalagay kami niyan para proteksyon. Proteksyon? Abay para saan? Sa mga aswang po, Lola. Po, may aswang po dito sa baryo nyo, Kuya Badong? Hindi niya ako sinagot. Naglakad siya ulit, papunta sa kusina at kinuha ang kaldero kung saan niya pinakuluan ang mga dahon. Isinali niya ang laman nun sa 2 tasa. Tapos, yung pinaglagaan naman ng dahon ng bayabas ay inilagay niya sa 2 palanggana at nagdagdag ng tubig. Isa-isa niyang inilapit ang mga yon sa amin ni Lola Ising. Heto po. Inumin niyo na po hanggang mainit pa. Medyo tiis lang po ng konti mapait ho yan Ang mahalaga po ay gumaling kayo kagad, lalong-lalo ka na, Totoy. Para kapag magaling ka na, may ahatid namin kayo sa bayan, dun sa may sakayan. Ikaw ang maghahatid sa amin. Naku, hindi po. Ang totoo po niyan, hindi pa po ako nakakarating sa bayan kahit minsan Iilan lang po talaga sa amin na nakakapunta dun. Tanging sina Kapitan at yung mga kasama niya lang. Magpapasama po tayo sa kanila kapag nagkataon para makauwi po kayo. Ganun ba? Sige. Akin na yan at iinumin ko na. Ikaw din na po. Ubusin mo ang lahat ng yan nang di na lumubha ang lagnat mo. Opo, Lola. Inabot ko ang tasa at sinimulang inumin. Totoo nga, medyo mapait ang gamot. Badong. Salamat sa pagtulong mo sa amin. Nakapasensya ka na kung medyo masungit ako kanina. Medyo nag-alangan lang talaga ako kasi hindi ko pa kayo kilala. Naku, ayos lang po yun, Lola. Naiintindihan ko naman po kayo. Habang iniinom namin ang mainit na tasa, inihanda na niya ang paghugas sa mga sugat namin. Itinapat niya ang isang palanggana sa akin at hinawakan niya ang aking mga paa. Sige, ibabad mo ang paa mo dito at ako na ang bahalang maghugas ng mga sugat mo. Lola Ising, siya na po muna ang uunahin ko Nako, huwag mo na akong alalahanin. Ako na lamang ang gagawa na sa akin. Kaya ko naman to, iho. Sige ho, kayo po ang bahala, Lola. Inilubog ko ang aking mga paa sa palanggana. Ramdam ko agad ang bagyang hapdi nang madikit ang tubig sa mga sariwang galos ko. Pero mabilis din itong napalitan ng nakaka-relax na pakiramdam. Maingat na kinuha ni Kuya Badong ang isang piraso ng tela at dahan-dahang sinimulang linisin ang paa ko. Tisin mo lang ng konti, Freddy
Kailangan maalis ang mga dumi mula sa ilog at dun sa mga nilakaran natin kanina para hindi mamagato bukas. Wala akong nagawa kundi ang mapapikit at kumapit sa gilid ng upuan, at nang matapos, kinuha na niya ang mga dinikdik na dahon at marahang itinapal ang mga ito sa aking mga sugat. Tinalian din niya ito ng malinis na puting tela. O ayan, hayaan mo lang yan hanggang sa matuyo sa balat mo. Makakatulong yan para mabilis na gumaling ang mga sugat. Opo, kuya. Salamat po. Pagkatapos mag-asikaso, tumayo na siya at pumasok sa isang silid na nahaharangan ng kurtina. Paglabas niya, ay may dala na siyang mga gamit tulad ng unan, isang banig at isang kumot. Dito na muna kayo sa sala, Lola Ising. Pasensya na po kayo at maliit lang po ang bahay ko. Iisa lang po ang kwarto. Nako, iho. Huwag kang humingi ng pasensya dahil sobra-sobra na itong naitulog mo sa amin. Maraming salamat talaga. Ay oo nga pala, may nakalimutan pa ako. Pumasok siya ulit sa silid niya at paglabas niya ay may bitbit na siyang ilang piraso ng mga damit. Ito po pala ang bihisan nyo. Pagpasensyaan nyo na po, Lola Ising Mangyaring naiwang damit lang po yan ng namayapang nanay ko. Medyo matagal na nga pong nakatago yan sa damitan Tapos ito naman ang para sa'yo, Totoy. Mga damit ko yan nung medyo kasing laki mo ko. Mga luma na talaga pero maayos pa naman, pwede pang gamitin. Nako, salamat, iho. Sa wakas ay makakapagbihis na rin kami ng apo ko ng tuyong damit. Sige po, kayo na po ang bahala muna rito. Pupunta lang po ako dun sa may tumana para manguha po ng maiulam natin mamaya ng gulay. Matulog na ho kayo para makapagpahinga po kayo ng maayos. O sige, iho. Maraming salamat uli sa'yo. Wala pong anuman yun. Tumalikod na si Kuya Badong at naglakad palabas ng kanyang kubo. Naiwan naman kami ni Lola Ising sa loob ng bahay. Nagpunta sa kusina si Lola at hinanap doon ang CR, pero sabi niya ay nasa labas pa daw. Diyan ka lang muna, apo, ha? At dito na ako sa kusina magpapalit ng damit. Ikaw din, apo. Pagpalit ka na nang maging maginhawa na ang pakiramdam mo. Opo, Lola. Nang matapos kaming magbihis, ay agad na inilatag ni Lola ang banig sa saig na kawayan. Agad niya akong pinahiga. Sige na, matulog ka na, apo. Bukas makalawa tsak na babalik na ang lakas mo. Magpagaling ka agad para makauwi na tayo. Sige na, pumikit ka na. Babantayan naman kita. Ngumiti ako kay Lola bilang pagsang-ayon. Laking ginhawa nang mailapat ko ang aking likod sa banig. Agad akong inantok. Pero sa kabila nito, hindi ako kagad nakatulog. Kung ano-ano kasi ang pumapasok sa isip ko. May tanong ako na hindi nasagot ni Kuya Badong kanina. Tapos ay napatingin ako sa may pinto at doon sa bawang na nakasabit. Lola, totoo kaya yung sinabi ni Kuya Badong kanina na may aswang dito? Naghintay ako sa sagot pero hindi sumagot si Lola. Bagkos ay narinig ko ang marahang hilik niya. Nakatulog siyang nakaupo. Ang ulo ay nakatagilid at bagyang nakabukas ang bibig. Marahil sa sobrang pagod. Si Lola talaga. Magbabantay daw pero nauna pang nakatulog. He? Hayaan mo na. Kawawa naman si Lola. Inayos ko ang unan at pilit kong pinikit ang mga mata ko hanggang sa tuluyan na rin akong nilamon ng antok. Ilang oras ang nakaraan ay nagising ako nang may maamoy na mabango at masarap na tinola. Kilalang kilala ko ang aroma ng pinakuloang karne ng manok at yung amoy ng inihalong dahon ng sili. Paborito ko kasi ang tinola, kaya hindi ako pwedeng magkamali. Nilingon ko si Lola sa tabi ko, pero wala siya. Narinig ko ang boses niya na galing sa kusina. Magkausap sila ni Kuya Badong. Alam mo, iho, kanina pa akong nag-iisip. Doon sa sinabi mo
na may aswang dito sa baryo nyo. Pwede mo bang ipaalam sa akin kung ano ang nangyayari dito? Lola, hindi ko po ugaling manakot na mga dayo tulad ninyo. Pero dahil nandirito na lang din kayo, sasabihin ko na po ang totoo. Anong totoo? May isang lugar po dito sa gubat na tinatawag namin balwarte ng mga aswang. At doon po nakatira ang mga nilalang na matagal ng kaaway ng aming maliit na baryo. Ano ka ba? Baluarte? Isang kuta o pugad ng mga aswang? Teka, kung gano'n ay hindi lang isa ang tinutukoy mong aswang, kundi marami sila, gano'n ba? Opo, Lola. Marami po talaga sila. Higit pa sa doble ng kabuuan bilang ng mga tao dito sa baryo namin. At ang mahirap pa niyan, mamayang gabi kabilugan na naman po ng buwan. Yun po ang oras na pinakakinatatakutan ng lahat ng tao dito. Bakit? Ano bang meron kapag kabilugan ng buwan? Kapag bilog po ang buwan at maliwanag na maliwanag, sasalakay po ang mga aswang dito sa baryo namin. Mangunguha po sila ng kanilang mga biktima. Marami na po kaming kababaryo na nawala o natagpo ang patay. Nakoy, nakakabahala naman palang nangyayari dito sa inyo. Maraming buhay ang nasasayang dahil sa katakawan ng mga aswang na yan. Yun nga po eh. Sumasalakay po sila dito sa amin para gawin lang po kaming pagkain. Pero wala naman po kami magagawa. Lubha po silang malalakas. Wala man lang bang tumutulong sa inyo? O wala man lang bang lumalaban tulad ng mga albularyong sinasabi mo? Hindi nila nilalabanan ng mga aswang. Hindi po. Mangyaring maging sila po ay takot din. Pero alam niyo po ba, nung buhay pa po ang tatay ko, hindi po ganito rito. Kahit papano payapa po ang baryo namin. Si tatay po ang nagsisilbing tagapagtanggol namin laban sa kanila. May mga gamit po kasing anting-anting ang tatay ko at madami din po siyang alam na mga orasyon. Tapos magaling din po siyang humawak ng iba't ibang klaseng sandata. Magaling po siya. Kaya niyang protektahan ng buong baryo laban sa mga aswang na yun. Hindi sila basta-basta nakakapasok ng ganun-ganun lang. Kung kaya ng tatay mo, bakit hindi nila kaya? Ikaw, bakit parang takot na takot kayong lahat? Natatakot ako, Lola. Natatakot ako kasi wala na si tatay. Ako dapat yung tagapagmana niya at magpapatuloy na sinimulan niya. Pero wala ho akong alam eh. At yung mga nakalagay dyan sa mga bintana at pinto, ginaya ko lang yan sa mga nakikita ko nilalagay niya noon. At hindi ko alam kung hanggang kailan yan tatalab laban sa mga aswang na yun. Tatalab naman ang mga yan, iho. Pero proteksyon lang yan laban sa mga karaniwang aswang. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola Ising? Iba-iba din kasi ang uri ng mga aswang. At bawat isa ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan. Kung pagkaraniwang aswang lang, madali lang silang kalabanin at itaboy. Pero kung tulad ng mga gabunan at iba pang mas malalakas na uri ng aswang, hindi sila matatakot sa mga proteksyong yan. Tumayo na ako sa aking higaan. Matapos kong ayusin ang pinaghigaan ay dahan-dahan akong pumasok sa kusina at lumapit kay Lola. Delikado pala dito sa lugar niyo, Kuya Badong. Mukhang mas nakakatakot pa po to kaysa sa naranasan naming aksidente ni Lola. Freddy, gising ka na pala. Halika na, umupo ka na at malapit na akong maghain nang makakain na tayo. Kakain na po tayo ng tanghalian? Nako, hapunan na ngayon, Freddy, ano ka ba? Masarap ang tulog niyong maglola kanina kaya hindi ko na kayo ginising. Hinayaan ko na lang na makabawi ang mga katawan ninyo sa pagod. Nabanggit ng lola mo kanina na paborito mo pala ang tinola. Kaya nagkatay na lang ako ng manok imbis na magluto ng gulay. Mainam sa'yo ang sabaw. Salamat po, Kuya Badong. Ang bait-bait niyo po talaga. Ilang sandali lang
ay naghain na si Kuya Badong ng ulam sa gitna ng lamesa. Nagsimula na kaming kumain. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pagkain, biglang may kumatok. Hindi lang basta katok, parang kinakalampag nito ang pintuan. Napatigil kaming lahat. Nagkatinginan sila, Kuya Badong at Lola. Dahan-dahang tumayo si Kuya Badong. Dito lang po muna kayo ha. Huwag po kayo lalabas. Lumabas na siya ng kusina. Agad ko sana siyang susundan, pero hinawakan ni Lola ang kamay ko at sininyasan na wag akong maingay. Maya-maya ay biglang may nagsalita. Galit na galit ang tono nito habang nakikipag-usap kay Kuya Badong. Ano itong nabalitaan ko, ha, Badong? May nakakita daw sa inyo kanina na may kasama kayong isang matanda at isang batang dayo. Totoo ba yun, ha? Opo, Kapitan. Meron nga po. At sino naman ang nagbigay sa'yo ng pahintulot para gawin yon? Wala po, pero kasi naaksidente daw po sila at nahulog sila sa ilog. Tinangay po sila ng tubig hanggang dun sa may... Wala akong pakialam kung ano man ang nangyari sa kanila o kung saan lupalop sila ng galing. Pero ikaw, Badong, alam mo ang batas dito sa atin. Mababait naman po sila, Kapitan eh. At mukhang mapagkakatiwalaan. Mababait? Sigurado ka? Baka mamaya mga aswang ang mga yan at nagpapanggap lang na mga mababait. Naku, hindi po. Hindi naman po sila aswang eh. Sigurado po ako dun. Sigurado ka? Bakit? Katulad ka na ba ng tatay mo ngayon? Marunong ka nang tumingin kung aswang o hindi ang isang naligaw na tao dito? Talaga bang ipapahamak mo ang buong baryo dahil sa katangahan mong yan? Bawal magpapasok ng sino mang hindi taga rito, lalo na kabilugan ng buwan mamaya. Hindi ba naisip na baka pinapain mo kaming lahat? Naku, hindi po. Nagkakamali po kayo, Kapitan. Nagkakamali? Ang kapal ng mukha mong sabihan ako yan. Hindi ba't nun ay ginawa mo din ito? Ano nangyari? Muntik mo nang isangla sa demonyo ang lahat ng taong nakatira dito. Hindi po, Kapitan. Sa pagkakataon po ito, alam ko po hindi nila ako niloloko. Mabubuting tao po talaga sila, Kapitan. Wala po silang kinalaman sa mga kinatatakutan natin. Sugatan po ang matanda at may lagnat naman po ang bata. Huwag na po kayong magalit. Kailangan po talaga nila ng tulong. Wala akong pakialam kung kailangan nila ng tulong. Ang batas ay batas. At ang batas ay para sa kaligtasan ng mas nakararami. Kailangan mo sundin yun. Hala, sige. Palayasin mo sila rito sa baryo. Palayasin mo ngayon din. Nagkakaintindihan ba tayo? Tahimik lang kaming nakikinig ni Lola sa kusina. Medyo nanigas ako sa kaba ng mga oras na yon. Sumapit na kasi ang dapit hapon. Kaya naman, alam kong hindi madali para sa aming maglola ang lumabas at maglakad sa gubat kung sakali mang palayasin kami. Pero, Kapitan, paggabi na. May sakit po yung bata eh. Mamamatay sila sa labas. Maawa naman po kayo. Maawa? Badong, ano ba mas mahalaga sa'yo? Ang buhay ng dalawang dayuhan na yan? O ang buhay ng lahat ng nakatira rito? Kapag ang mga yan ang naging dahilan para puksain tayo ng mga taga-Baluarte, ikaw ang mananagot. Pero, Kapitan, maawa naman po kayo. Pakiusap naman. Bigyan niyo naman po sila ng konsiderasyon. Kahit bukas po. Ako po mismo maghatid sa kanila sa bayan. Manahimik ka. Inuutusan kita. Palayasin mo mga yan dito sa baryo. Hindi tao mga yan. Kailangan natin magdoble ingat. Tao sila, Kapitan. Kitang-kita ko po ang dugo nila. Ba't bang tigas ang ulo mo? Talagang wala ka natutunan sa tatay mo, no? Hindi mo ba napansin kanina? Maraming uwak. Kaya pala, may dala kayong malas dito. Ayokong isugal ang buhay ng mga tao dito sa baryo para sa konsiderasyon at awa na sinasabi mo. Ilabas mo sila rito o kami mismo maglalabas sa kanila. Sa sobrang takot ko, ay napahawak ako sa kamay ni Lola. Lola, ano pong gagawin natin? Apo, huwag kang matakot. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay niya. Alam kong kinakabahan na din siya. Muli narinig namin ang pakiusap ni Kuya Badong
sa malupit at istriktong kapitan nila. Parang awa niyo na po, Kapitan Bito. Hayaan niyo na po sila magpalipas ng gabi dito. Ako po mananagot kapag may nangyaring masama. Manahimik ka, Badong. Ang utos ko sundin mo. Palayasin mo ang mga yan dito. Bibigyan kita ng 30 minuto para gawin yan. At kapag hindi mo ginawa, may kalalagyan ka talaga, Badong, maniwala ka. Padabog na umalis si kapitan at narinig naming malakas ang pagbagsak ng pinto. Lumapit si Kuya Badong sa amin. Puno ng pag-aalala ang kanyang muka. Pasensya na po kayo, Lola Ising, Freddy. Hindi ko akalaing mangyayari to. Huwag kang mag-alala sa amin, Badong. Kung talagang hindi kami pwede dito, aalis na lang kami. Hindi pwedeng pati ikaw ay mapahamak ng dahil sa amin. Ayoko din na kami maging sanhi ng gulo rito. Hindi, Lola, hindi kayo aalis. Mapanganib po sa gubat lalo na sa ganitong oras eh. Kamatayan po nag-aantay sa inyo doon. Dito lang ho kayo. Ako po ang haharap sa kanila kung bumalik man sila. Tsaka meron po akong naisip na plano. Ano yun, Badong? Mamaya po, pagbalik nila, magtago po kayong dalawa. Magtago? Saan po kami pwedeng magtago dito, Kuya Badong? Iginala ko ang aking mga mata sa loob ng maliit na kubo. Naghanap ako ng kahit na anong sulok na pwedeng pagtaguan. Pero tila imposible ang sinasabi ni Kuya Badong. Ang bahay niya ay isang tipikal lang na kubo. May maliit na sala, may kusina at isang kwarto. Tumingin ako sa ilalim ng lamesa pero masyadong lantad doon. Tinignan ko ang kaisa-isang aparador sa sulok na gawa sa kahoy. Pero naisip ko na ako lang ang kasya doon. Teka, Kuya Badong, nagbibiro ka ba? Wala namang matataguan dito eh. Kung papasok sila dito, makikita nila kami. At tsak, persaan nila kaming ilalabas at ipapatapon sa gubat. Makikita nila kami dito, Kuya. Ngumiti si Kuya Badong. Tinawag niya kami sa sala. At nang nandun na kami, inalis niya ang banig na inilatag ni Lola kanina. Tapos ay may konting binutingting doon. Maya-maya pa ay may iniangat siya. Isang trapdoor o isang maliit na pintuan. Dito po, nung buhay pa si tatay, gumawa siya ng maliit na silong sa ilalim mismo ng bahay namin. Dito nung nagtatago si tatay kapag kailangan niya ng katahimikan. Sigurado ka bang ligtas kami riyan? Hindi ba nila kami mahahanap kung sakaling pasukin nila ang bahay mo? Naku, hindi po, Lola Ising. Wala pong nakakaalam ng taguan na yan maliban sa akin at kay tatay. Kahit si Kapitan Bito pa po, hindi alam na may silong ang kubong to. Mamaya po pagdating nila, sasabihin ko po na pinalayas ko na po kayo at tumuloy na kayo sa gubat dahil sa takot. Magsisinungaling po kayo sa mga kababaryo niyo para sa amin, Kuya Badong? Oo, Freddy. Yung kasi ang kailangan eh. Kung sasabihin ko sa kanila totoo, kukunin nila kayo at itatapon sa gubat kung saan wala kayong kalaban-laban ng lola mo. Mas pipiliin ko pa magsinungaling kaysa hayaan kayong mamatay. Hindi kami nakasagot ni Lola. Maya-maya pa, may narinig na akong mga yabag na papalapit. Madami sila, sigurado ko. Malinaw na malinaw ko naririnig ang mga naaapakan nilang mga tuyong dahon at damo. Diyos ko, pabalik na po sila dito. Ano? Agad-agad? Wala pa nga 30 minuto ah. Maniwala po kayo sa akin. Hindi lang po si Kapitan ang pabalik dito. Marami po sila. Naku, dali. Pumasok na kayo dyan sa loob. Bilisan nyo. Dahan-dahan kaming bumaba ni Lola sa silong. At pagkatapos, nang nakapwesto na kami, ibinalik na ni Kuya Badong ang trapdoor at ang banig sa ibabaw namin. Binalot kami ng kadiliman ng sandaling yon. Ilang sandali pa ay may kumatok na sa pinto. Halos magulat ako sa lakas ng kanyang mga katok. Ano ba? Buksan mo ang pinto mo, Badong! Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Nasaan ang mga dayuan? Ibigay mo sila sa amin! Wala na po. Pinalayas ko na po sila. Eh di ba yun naman po ang gusto nyo?
Huwag mo akong pinagluloko, Badong, ha? Ilabas mo sila ngayon din! Aba, sandali lang naman po, Kapitan. Di ba tinutusan niyo ako kanina na paalisin na sila? Ginawa ko na ho yun. Sino pa nga hanapin niyo dito? Tumabi ka riyan! Wala akong tiwala sa'yo. Sige mga kasama, halugugin ang kubo na to. Kailangan natin makita ang mga yan nang di na makapaminsala pa! Nagsimula na ang ingay sa itaas. Narinig ko ang pagbukas ng aparador at ang pagbagsak ng iba't ibang gamit sa loob ng bahay. At kapag nadadaanan nila ang trapdoor, ay nalalaglag ang konting alikabok sa mukha namin. Tinakpan ni Lola ang bibig ko gamit ang kanyang palad. Sinyalis na kahit na anong mangyari, ay wag akong gagawa ng tunog o ingay. Samantala, may isang pares ng paan tumigil mismo sa ibabaw ng trapdoor kung nasaan kami. Narinig ko ang mabigat na paghinga ng lalaking nakatayo doon. Sa sandaling yon, parang tumigil ang mundo ko. Isang maling galaw lang, isang mahinang ubo lang, tapos na kami. Maya-maya pa ay nagsibalik ang lahat ng mga kasama ni Kapitan at nagtipon-tipon sa sala. Agad nilang nireport na wala silang nakita at mukhang totoo ang mga sinasabi ni Badong. Baka nga daw pinalayas na at hinayaan na kami sa gubat. Babalaan kita, Badong, ha? Kung nagsisinungaling ka, magpasensyahan na lang tayo. Hindi po ako nagsisinungaling, Kapitan Vito. Wala naman po talaga sila dito eh. Pinaalis ko na po sila kanina pagkaalis nyo. Natural lang naman po na piliin ko ang mga kababaryo ko kaysa sa kanila. Hindi po ba? Walang sumagot, pero nararamdaman kong di masyadong nakumbinsi ang Kapitan. Nagawa ko na po ang gusto nyo, Kapitan Vito. Sige o, makakaalis na po kayo at magsasara na ako ng bahay. Kailangan ko ding maganda para mamaya. Umalis na sila. Wala na ang boses ng Kapitan. Naghintay kami ni Lola. Nakatingala kaming dalawa. Hinihintay na buksan na ni Kuya Badong ang trapdoor. Gustong-gusto ko nang lumabas dahil pakiramdam ko ay nahihirapan na akong huminga sa pinagtataguan namin. Pero walang nagbubukas. Lola, bakit di pa tayo pinapalabas ni Kuya? Maghintay lang tayo, Freddy. Alam ni Badong ang ginagawa niya. Nagtagal pa kami ni Lola sa loob ng silong. Medyo naiinip na ako. Siguro ay mga nasa 15 minuto na kami sa silong. Naririnig ko ang marahang paglalakad niya. Pabalik-balik siya mula sa pinto patungo sa bintana. Naiisip ko na baka sinisigurado niya na wala ng matang nakamanman sa labas ng kanyang bakuran. Maya-maya pa, binuksan niya na ang pinto at inalalayan niya na makalabas si Lola. Naku, pasensya na po kayo, Lola Ising, ha. Kung di ko kayo kagad na palabas, baka kasi nandiyan pa sila eh. Mahirap nang mabuking. Wala yun, iho. Naiintindihan ko. Salamat. Malaking sakripisyo itong ginagawa mo para sa amin. Kuya Badong, bakit po galit na galit po sa dayo ang kapitan ninyo? Ang sama niya para sabihin na aswang po kami ni Lola. Hindi naman siya talaga masama, Totoy. May dahilan kung bakit siya ganun. Noong nakaraang taon kasi, may nangyaring hindi namin malilimutan dito sa baryo namin. Ano yun, iho? Pwede mo bang ikwento sa amin? May nakilala po akong babae sa gubat nun. Maganda ho siya. Mukhang disente. At ang sabi niya sa akin ay naligaw lang daw siya. Dahil sa awa ko naman, ayun, iniwi ko siya rito sa bahay. Akala ko nakatulong ako sa isang taong nangangailangan. Tapos po, ano po nangyari, Kuya Badong? Malaking pagkakamali na dinala ko siya dito. Dahil ang babaeng yun ay isa palang aswang. Nagpanggap siyang mabait, mapagkakatiwalaan at mainhin. Halos lahat ng kababaryo namin kumanga sa kanya. Naging kaibigan siya ng marami, pati na ang pamilya ni Kapitan. Pero traidor pala siya. Jesus Mariosep, anong nangyari? Anong ginawa niya dito sa baryo ninyo?
Wala po kaming kaalam-alam. Natahimik pala niya kaming tinatrabaho. Nag-umpisa na pong mawala isa-isa mga kababaryo namin. Minsan naman mga hayop na inaalagaan namin ang nawawala. Akala ko po nawala lang sila o naligaw sa pangangaso. Pero hindi pala. Inunti-unti na pala niya kaming paslanging lahat. Pumatay siya ng mga kababaryo nyo, Kuya Badong? Oo, Freddy, gano'n na nga. Ginamit niya ang tiwala namin para makuha niya ang gusto niya. Marami siyang napatay noon bago pa namin matuklasan ang katraydoran niya. At hindi lang yun. Dahil sa kanya, kaya na-discovery ng mga taga-Baluarte ang baryo na to. Kaya tuwing kabilugan ng buwan, sumasalakay sila dito para pumatay at kumain ng mga tao. Ako ang nagdala ng sumpa sa baryo to. Kaya hindi ko masisisi ang kapitan namin kung hindi niya na kayang magtiwala sa iba. Ngayon ay naiintindihan ko na. Kaya pala ganun na lamang ang galit niya sa'yo. Takot na siyang maulit ang nangyari doon. Opo, para sa kanya bawat dayuhan na mapapadpad dito sa amin ay ituturing niyang banta sa amin. Kaya Freddy, Lola Ising, huwag niyo po sanang masamain ang pagiging istrikto ni Kapitan. Kasalanan ko yun kung bakit siya ganun. Ako po talaga nagkamali eh. Kasalanan ko ang lahat ng takot na nararanasan nila sa baryo ngayon. Wala akong silbi. Hindi kasi ako katulad ng tatay ko. Huwag niyo pagsisihin ang sarili niyo. Di niyo naman po alam na ganun siya, di ba? Hindi nga, Freddy. Pero kasalanan ko pa rin yun eh. Ako nagdala sa kanya rito eh. Ako nagbukas ng pinto ng baryo para sa isang halimaw. Kundi dahil sa akin, wala sana napahamak na kababaryo ko. Pero iho, bakit tinutulungan mo pa rin kami? Nagkamali ka na noon at naging mitkayo ng buhay ng mga kababaryo mo. Paano ka nakasisiguro na hindi ka na nagkakamali ngayon sa pagpapatuloy sa amin? Lola, ano namang klaseng tanong yan? Baka mamaya isipin pa ni Kuya Badong na aswang din tayo. Ayoko mapalayas dito, Lola, lalo't gabi na. Sasagutin ko ang tanong niyo, Lola. Tinulungan ko kayo dahil nakita ko kayo sa ilog. Takot na takot ang mga mata niyo habang humihingi ng saklolo. Ang mga taga-Baluarte hindi sila marunong matakot sa kamatayan. Dahil sila ang kamatayan. Naniniwala ako mabubuti kayong tao. At ayoko madamay kayo sa trauma ng baryo na to. Kaya kahit itaya ko ang buhay ko ngayon kay Kapitan, alam kong tao ang tinatago ko dito sa pamamahay ko. Nakahinga ko ng maluwag nang marinig ang sinabing yun ni Kuya Badong. Hinawakan ni Lola ang mga kamay niya. Mahirap pala ang kalagayan mo, iho. Malalaman at malalaman nila na itinago mo kami dito. Paano may papaliwanag ito sa kanila? Tatanggapin ko na lang po kung ano mang parusa ang ibibigay nila sa akin. Bukas ng umaga, ihatid mo na lang kami kung saan mo kami nakuha. Susundan na lang namin ng ilog. Tiyak kung makakalabas kami ng gubat sa pamamagitan nun. Ayaw namin magkagulo dito dahil sa amin. At mas lalong ayoko naman na mapahamak ka ng dahil sa amin, Badong. Pero baka maligaw po kayo ron. Hindi mangyayari yon. Magtiwala ka sa kakayahan namin maglola. Kayo ho ang bahala kung yan po ang gusto nyo. Pero teka, anong oras na po ba? Naku, kailangan na natin maganda. Parating na po ang mga taga-Baluarte. Ang mga aswang, Kuya. Naku, Tepo, ano pong gagawin natin? Asin. Kailangan natin ng maraming asin. Sige na, iho. Gawin mo na dapat mong gawin. Saka pala, yung bag ko, Freddy. Nakita mo ba kung nasaan? Opo, Lola. Naku, mabuti nilang pala. At hindi yun nakita nila Kapitan kanina. Kundi, lagot po tayo. Pasalamat na lang tayo. At tinulungan tayo ng Panginoong Diyos para hindi makita yon. Umalis na si Kuya Badong at pumunta sa kusina para kumuha ng asin. Maya-maya pa ay nakita kong hinahagisan niya na ang lahat ng sulok ng bahay, lalo na sa may bandang pintuan at tapat ng bintana. Hinayaan lang namin siya ni Lola Ising.
Lola, bakit hindi niyo po sinabi kay Kuya Badong po ang tungkol sa inyo? Para naman hindi na po siya matakot ng ganyan. Walang dapat na makaalam. Ayoko magtagal dito, Apo. Ibig bang sabihin yan, wala kayong balak na tulungan ng mga tao rito? Nakita niyo naman po kung paanong handang isakripisyo ni Kuya Badong ang sarili niya para po sa atin. Bumuntong hininga si Lola. Alam ko ang sekreto niya. Sa baryo namin ay hindi siya ordinaryong matanda. Kinakatakutan siya at iginagalang na albularyo. Pumapatay din siya ng mga aswang. Marami ng aswang ang sumubok sa kanya noon, pero lahat sila ay natalo o napatay niya gamit ang kanyang lihim na orasyon at mga gamit na siya lamang ang nakakaalam na gamitin. Hindi tayo napadpad dito para makipaglaban. Aksidente lamang ang pagkakaanod natin dito. Kapag nagpakilala ko, baka hindi na tayo pakawalan ng mga tao. Gagamitin na nila ako para pumaslang ng mga kalaban nila. Ayokong maging mersenaryo ng ibang baryo. Lola, ano po bang masama dun? Di ba tungkulin niyo naman po yun? Iba ang sitwasyon dito, Apo. Narinig mo naman na sinabi nila, hindi ba? Maraming aswang ang kalaban nila. Sa tingin mo ba ay kakayanin ko yun? Abay, matanda na ako, Apo. Pero pwede naman po tayong tumulong sa paraang kaya natin, Lola. Tsak naman po na hindi tayo lalaban na tayo lang. Iho, hindi pwedeng magtiwala agad-agad sa ibang tao. Kapag nalaban nila kakayahan ko, may posibilidad na ituring nila akong armas. Ako ang ibabala nila sa baluarte para ubusin ang mga kaaway nila. At kapag tapos na ang laban, baka hindi na rin nila tayo paalisin dahil kailangan nila ng proteksyon habang buhay. Ayokong maging bilago sa sarili kong kakayahan, lalo na dito sa lugar na hindi naman atin. Pero Lola, kawawa naman po sila dito. Tama na. Basta huwag ka na lang maingay. Uuwi na tayo bukas. Bigla kaming napahinto sa pag-uusap nang makita namin si Kuya Baldo na nagsasaboy na ng asin sa sala. Naku, pasensya na po ah. Kailangan niyo po munang tumabi ng konti para masabuyan ko po ang parting yan. Tumingin si Lola kay Kuya Badong. Nakita ko ang bagyang paglambot ng kanyang ekspresyon. Marahil ay naawa siya sa binata na pilit ginagawa ang lahat kahit kulang sa kalaman. Dahan-dahang lumayo si Lola at lumapit sa kanya. Hindi sapat ang mga pangontra mo, iho. Akin na. Ibigay mo sa akin yan. Tapos kumuha ka ng isang pirasong telang puti at itak na walang kalawang. Dali, bago pa sila dumating. Po, bakit po kailangan ng itak at puting tela? Huwag ka na maraming tanong, iho. Sige na, gawin mo na lamang ang inuutos ko sa'yo. Ngayon din. Kita ko ang pagtataka sa muka ni Kuya Badong, lalo na nang marinig niya ang boses ni Lola. Hindi na ito tulad kanina. Puno na ito ngayon ng otoridad na parang kahit sino ay mapapasunod niya. At ikaw naman, Freddy, kunin mo ang bag ko. Ilabas mo ang pulang pitaka. Mabilis kong kinuha ang bag niya. Habang nakatalikod ako, ay hindi ko mapigilang mapangiti. Alam ko kasi na kahit na anong tanggi ni Lola kanina, hindi niya talaga matitiis si Kuya Badong, lalo na't nakikita niyang tapat ang binata sa pagtulong sa amin. Inabot ko sa kanya ang maliit na pulang pitaka. Ilang sandali pa ay bumalik na rin si Kuya Badong, bitbit ang isang mahabang itak at malinis na telang puti. Nanginginig ang kamay niya habang iniaabot ito kay Lola. Heto na po, Lola Ising. Binuksan ni Lola ang pulang pitaka. May inilabas siyang isang tuyong ugat ng halaman na kulay itim at isang maliit na botelya na may lamang mapulang likido. Kinuha niya ang itak. Ibinalot niya ng puting tela ang hawakan nito at pinahiran ng pulang likido ang talim ng itak habang bumubulong ng isang orasyon. Maya-maya lang ay bigla akong natigilan. May narinig akong mga alulong. Lola,
Nararamdaman ko po na naghahanda na sila. Papunta na po ang mga aswang dito. O sige, maganda na tayo. Badong, hawakan mo ang itak na ito. Kapag sumalakay sila, ito ang gamitin mo sa data. Sandali, ano po sandata? Bakit po? Lola Ising, hindi ko po kailangan ng sandata. Ang kailangan ko lang po ay ang maitaboy sila. Itaboy, at sa palagay mo, yun na ang solusyon nyo sa pagsalakay ng mga aswang dito. Ang itaboy lang sila para bukas o sa susunod na kabilugan ng buwan ay bumalik na naman sila at muling magasik ng lagim ng paulit-ulit. Yun lang bang gagawin nyo? Pero, hindi ko po kaya lumaban, natatakot po ako. Saka, matagal na pong ganito ang ginagawa ko eh. Nagtatago, naglalagay ng asin. Naghihintay lang po na lumipas ang gabi. Badong, ang takot mo ang nakakapagpahina sa'yo. Kung gusto mo mabuhay ng normal, pagkatapos ng gabing ito, kailangan mong itigil ang pag-iisip na ikaw ay isang talunang anak ng albularyo. Lola Ising, sino po ba talaga kayo? Hindi na nakasagot si Lola dahil biglang umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na alulong ng mga aso sa buong baryo. Narinig ko, may mga nagsisigawang tao, may mga umiiyak, takot na takot silang lahat. Bata, matanda. Narinig ko ang malalakas na kalampag ng mga bubong, tapos may humihingi ng saklolo. Bawat hiyawan na naririnig namin ay parang sumpa na tumatagos sa isip ko. Napatakip ako ng tenga habang nakayuko sa sahig. Hirap na hirap ako, lalo na at iniisip kong bawat sigaw na naririnig ko ay isang buhay ang nawawala. Lola, kawawa naman po sila. Huwag kang maingay, apo. Patuloy na nakiramdam ang dalawa kong kasama. Pero ilang sandali ang lumipas. Wala ni isa man sa mga aswang na yon ang lumapit sa kubo ni Kuya Badong. Hindi ako nakatiis. Sa gitna ng takot ay mas nanaig ang kuryosidad ko. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa may bintana. Sumilip ako ng bahagya sa maliit na siwang. May isang nilalang na nakatayo mismo sa bakuran. Ilang metro lang ang layo mula sa amin. Anyong tao siya, pero baluktot ang kanyang likod. May mahaba rin siyang kuko. May mga pangil at mapupula ang kanyang mga mata. Totoong aswang ang nakita ko. Nakatitig lang siya sa kubo at hindi siya gumagalaw. Freddy, lumayo ka dyan, apo. Mabilis niya akong hinila palayo sa bintana. Lola, may aswang po sa labas. Nakatingin lang po siya. Para pong nanunubok. Talaga ba? Oo, kuya. Tignan mo. Bahagyang lumapit si Kuya Badong sa may bintana. Pero hindi na siya sumilip. Bigla siyang napalingon kay Lola. Nagtatanong ang kanyang mga titig. Bakit po hindi ako sinasalakay ngayon ng mga aswang? Dahil alam niya na may mas matapang na nilalang sa loob ng bahay na to kesa sa kanila. Ano ho? Mas matapang? Sino po? Ako ba? Kanina pa nga ako nanginginig sa nervyos eh. Napatingin si Lola sa akin. Pagkatapos ay muling bumaling kay Kuya Badong. Hindi ikaw ang kinatatakutan nila. Kung ganun po ay sino? Saglit siyang nagpalipat-lipat ng tingin sa amin ni Lola. Baka sa mukha niya ang matinding kalituhan. Biglang naging matigas ang kanyang anyo at dahan-dahang itinaas ang itak. Ikaw? Bakit? Bakit sila takot sa'yo? Huwag mo sabihin. Nagulat ako nang makita kong itinutok niya ang hawak na itak kay Lola. Teka, sandali lang, kuya. Ano ginagawa mo? Ibaba mo yan. At bakit kayo bababa? Siguro, kaya walang lumalapit na aswang dito. Ay isa rin kayo sa kanila. Hindi. Pabira naman yan, oo. Ano na naman ba itong ginawa ko? Huminahog ka, Badong. Ibaba mo yung arbas mo. Kung aswang ako, kanina ka pa sana namin ginawang hapunan. At kung aswang ako, bakit naman kita tuturuan maglagay ng pangontra? Sige nga. Dahil baka nililito mo lang ako.
Sino ba talaga kayo? Isa kong albularyo na tulad ng tatay mo. At hindi lang isang ordinaryong albularyo. Tulad ng tatay mo. Pumapatay din ako ng mga aswang. Nanlaki ang mga mata ni Badong. Dahan-dahan niyang ibinaba ang itak. Tapos ay biglang napayuko. Parang biglang nahiya. Pero mabilis din siyang muling tumingin kay Lola Ising. Katulad po kayo ni tatay. Kung ganun kaya mo silang labanan, kaya nyo kaming iligtas sa mga taga-Baluarte. Naku, salamat sa Panginoon. At napadpad kayo dito. Sa wakas, may lalaban na para sa amin. Huwag ka magpasalamat. Dahil hindi ko gagawin yan. Po, pero bakit po? Ito talaga ang iniiwasan ko mangyari. Kaya hindi ko kagad sinabi ang totoo. Badong, hindi ko kayo matutulungan sa paraang gusto mo. Una, matanda na ako. Hindi ko na kayang tumapos ng napakaraming aswang sa iisang labanan. Kayo ang dapat na lumaban. Ano ho, kami? Hindi namin kaya, Lola. Ikaw ang may kakayahan. Tulungan niyo ho kami. Makinig ka. Kapag pinatay ko ang ilan sa mga aswang na yan ngayon, bukas ay aasa na naman kayo sa akin. Paano kapag wala na ako? Paano kapag nakaalis na kami rito? Kayo ang dapat na matutong magtanggol sa sarili ninyong baryo. Hindi pwedeng habang buhay ay matatakot kayo at aasa na lamang sa ibang tao. Hinawakan ni Lola ang balikat ni Kuya Badong habang tinititigan ito ng diretsyo sa mga mata. Ang kapangyarihan ng tatay mo ay nasa iyo, Badong. Dugo na ang nananalaytay sa mga ugat mo. Tutulungan kitang mailabas kung sino ka talaga at kung ano ang kaya mong gawin. Pero ito ang tandaan mo. Ikaw ang lalaban. Hindi ako ang magiging bayani rito, kundi ikaw. Tumitig si Kuya Badong kay Lola. Tila unti-unting tinatanggap ang hamon. Meron ba naiwang mga anting-anting o kahit na anong gamit ang tatay mo rito? Opo, meron. Meron po siyang itim na kahon sa ilalim ng higaan. Sabi niya wag ko raw po ito bubuksan hanggat hindi pa ako handa. Handa ka na. Ito na ang oras para yakapin mo ang iniwan tungkulin ng iyong ama. Hala, sige. Kunin mo yon ngayon din. Mabilis na kumilos si Kuya Badong. Pagbalik niya, hawak na niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang medalyon na tanso na may nakaukit na kakaibang letra at isang maliit na panyo na may nakasulat na orasyon. Kinuha ni Lola ang medalyon at isinuot ito sa leeg ni Kuya Badong. Inilagay niya ang kanyang palad sa balikat nito at pumikit. Narinig ko ang mabilis at mahihinang bulong ni Lola. Sa palagay ko ay umuusal siya ng isang orasyon. Ano ba, Dong? Nararamdaman mo na ba ang kuryente? Opo, Lola. Parang may kuryente nga gumagapang sa kaloob-looban ng katawan ko. Tama. Ganyan nga ang dapat mo maramdaman. Dahil nagiging isa na kayo ng medalyon. Tinanggap mo na ang kapangyarihan. Ngayon ay lumabas ka at harapin mo ang mga aswang na nasa labas. Huwag kang matakot sa kanila. Gamitin mo ang galing mo sa pangangaso. Isipin mo na ang mga aswang na yan ay mga hayop lang na kailangan mong mahuli o mapatay. Dahil sa motibasyon ni Lola, nakita ko ang pagbabago sa muka ni Kuya Badong. Naging mas matapang ito. Makaraan ng ilang sandali, hinawakan niya ng maigpit ang itak at hindi nagdalawang isip na lumabas at lumaban. Talaga bang kaya niya, Lola? Oo naman. Malakas siya at matalino. Kaya niya yan. Sandali, bakit po kayo tumatawa? Wala bang bisa yung orasyon nyo? Yung medalyon? Naku, Lola, baka mapahamak po siya. Humilahon ka nga, Prede. Kailangan natin magtiwala sa kanya para pagkatiwalaan din niya ang kanyang sarili. Mabilis akong pumunta sa may bintana. Ibinukas ko yun para mapanood ang ginagawang pakikipaglaban ni Kuya Badong sa mga aswang.
Sakto naman pagbukas ko ng bintana ay nakita kong umatake ang aswang gamit ang matutulis niyang kuko. Pero mabilis na nakailag si Kuya Badong. At nang muling sumunggab ang kalabang aswang, sinalubong niya ito ng isang malakas na sipa sa dibdib na nagpatalsik sa nilalang. Yun! Ang galing mo, Kuya Badong! Isa pa! Napatingin siya sa akin at ngumiti. Itinaas niya ang hawak na itak bago muling hinarap ang aswang. Bago pa man makabangon ito, agad niya na itong nilapitan at itinarak ang itak sa mismong dibdib nito. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng aswang sa paligid. Hindi tumigil si Badong hanggat nakikita niyang humihinga pa ang kalaban. Halos gumapang na ang aswang sa labis na paghihirap. At sa huli, unti-unti itong nalagutan ng hininga. Ngunit hindi pa doon natatapos ang laban. Matapos mapatay ang aswang, ay naglabasan ang iba pang aswang. 4 yun, at dahan-dahan siyang pinaligiran. Ngunit sa halip na matakot, ay mas lalo siyang nanggigil. Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang sandatang itak. Inisip niya ang bawat pangangaso niya sa gubat. Ang unang aswang ay sumugod mula sa likuran, pero tila may mata sa likod si Kuya Badong. Umikot siya at iwinasiwas ang itak. Saktong tumama ito sa liig ng nilalang. Natigpas ang ulo nito at gumulong sa lupa. Kasunod nito, ang 2 pang aswang ay sabay na lumundag patungo sa kanya. Ginamit naman niya ang bilis. Lumusot siya sa ilalim ng isa at sinaksak naman ang nahuli pagkababa nito sa lupa. Tignan mo, Lola! Ang galing niya makipaglaban! Astig! Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Samantala, nagpatuloy ang labanan. Sa loob ng ilang minuto, ay natalo na din niya at napatay ang 3 aswang. Ngunit ang isang natitira ay mabilis na tumakbo pabalik sa gubat. Humarap si Badong sa amin. Punong-puno ng dugo ang kanyang suot. Eksaktong pagkatapos ng bakbakan, narinig namin ang mga papalapit na yabag. Nakita namin ang grupo ni na kapitan na armado ng mga itak at sibat. Huminto sila sa tapat ng bakuran at halos sabay-sabay na napanganga sa nakita. 4 na aswang ang nakabulagta sa bakuran ni Kuya Badong. Teka lang, totoo ba itong nakikita ko? Ikaw bang may gawa nito? Opo, Kapitan. Pinatay ko po sila. 4 na aswang? Ngunit paano? Nakalimutan niyo na po ba? Anak ako ng isang mahusay at maaasahang albularyo. Oo nga, alam ko yun. Pero 4 na aswang? Aba, ang galing mo, Badong. Manang-mana ka pala si tatay mo. Kaya pala sila biglang nagpulasag kanina pabalik sa lugar nila. Dahil natakot sila sa'yo. Bumilib ang lahat kay Kuya Badong. Masayang masaya sila. Pero yung saya na yon ay biglang nawala nang napalingon ang kapitan sa amin. Nakita niya kaming nakadungaw ni Lola sa bintana. Sandali lang. Bakit narito pa ang mga yan? Akala ko ba pinalayas mo na sila? Umabante ang mga kasama ng kapitan palapit sa amin. Pero mabilis silang hinarang ni Kuya Badong. Wag! Huwag niyo sila sasaktan. Kapitan, ako po nagsasabi sa inyo. Hindi sila mga aswang. Hindi sila dapat nakatakutan. Ang totoo nga po niyan, sila ang tumulong sa akin para magawa ko lahat ng to. Ano bang pinagsasabi mo? Si Lola Ising po ay katulad ni tatay na isang albularyo. At hindi lang po basta isang albularyo. Isa din po siyang mangangatay ng aswang. Siya nagbigay sa akin ng basbas at nagturo kung paano ko ilalabas ang tapang at kapangyarihang minana ko kay tatay. Natahimik ang lahat sa sinabing yon ni Badong. Lumabas kami ni Lola at nilapitan ang kapitan na halos hindi na makatingin sa aming mga mata dahil sa hiya. Pasensya na ho kayo sa mga nasabi ko. Akala ko lang po talaga nagpapanggap lang kayo para puksain ho kami. Patawarin niyo ho ako.
Naiintindihan kita, Kapitan. Sinabi na sa akin ni Batong ang dahilan kung bakit ganyan kakaigpit at kung anong mga pinagdaanan niyo noon. Kaya hindi masama ang loob ko sa iyo. Wala kang dapat ihingi ng tawad dahil ginagawa mo lang ang trabaho mo para protektahan ng mga tao rito. Iniabot ni Lola ang kanyang kamay sa kapitan at nagkamay sila. Salamat po, Lola. Pero ngayong alam ko na ang kakayahan ninyo, hihingin ko po ang tulong ninyo. Kami man po ay nagsasawa na sa panggugulo at pamimerwisyo nila sa amin. Gusto ko na pong tapusin ang kanilang kasamaan. Anong ibig mo't sabihin, Kapitan? Lola Ising, hindi pwedeng ganito na lang kami palagi. Na sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, ay mamumuhay na lang kami sa takot. Oo, may mga napatay si Badong. Pero alam ko, marami pa sila sa baluarte. Babalik at babalik sila para magiganti at pumatay ng mas marami pa sa amin. Kung gano'n, Kapitan, ano ang gusto ninyong magyari? Kung kakayanin po, gusto sana namin sumugod sa baluarte. Gusto naming tapusan na ito ng minsanan. Kakayanin ho ba namin? Matutulungan niyo ho ba kami? Depende yon kung matatapatan natin ang dami nila. Malaki ang pag-asa nating manalo kung sakali mang sugurin natin sila sa kanilang teritoryo. Teka po, Lola. Pumapayag na po kayo makipaglaban sa mga aswang? Akala ko po ba ayaw niyong maging mersenaryo at ayaw niyo pong gamitin lang kayo ng ibang tao? Makinig ka, Apo. Iba ang usapan kanina. Hindi ko talaga gustong tumulong kung aasalan sila sa akin at hihintayin lang ako na magpakabayani. Ngunit ngayon sila na mismong nagsasabi na gusto nilang lumaban para sa kanilang sarili at para sa kaligtasan ng baryo nila. Doon ako pwedeng pumasok at tumulong. Kapitan, gusto ko lang ipaalala sa iyo dahil di laro ang papasukin natin ito. Sa oras na pumasok tayo sa baluarte ng mga aswang, ay wala nang atrasan. Patay kung patay. Handa ako, Lola Ising, at nakahanda rin ng mga kasama ko. Mas gusto ko pang mamatay ng lumalaban kaysa maghintay na lang dito habang isa-isa nilang inuubos sa mga tao sa baryo namin. Oras na para lumaban. Kung yun na pasya mo, hindi ko kayo tatagyan. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Kami nitong apo ko. Bakit naman po ako masasali dyan, Lola? Wala naman po akong alam sa pakikipaglaban sa aswang. Dahil ikaw ang magiging tenga at mata namin sa gabing ito, Freddy. Po, ano pong ibig niyong sabihin na ako magiging mata at tenga niyo? Makinig kang mabuti, Freddy, iho. Hindi mo ba napapansin? Mas malakas ang pandinig mo kaysa sa amin. Naririnig mo ang kaluskos ng mga aswang kahit malayo pa ang distansya nila. At malakas ang pakiramdam mo kumpara sa mga ordinaryong tao. Maging ang mga mata mo ay mas malinaw sa dilim kaysa sa kahit na sinong normal na tao. Napatulala ako. Lahat ng sinasabi ni Lola ay totoo. Madalas ko rin itong mapansin, pero binabaliwala ko lang. Matagal ko nang alam ang tungkol sa mga kakayahan mong yan, Apo. Pero hinahayaan ko lang at hindi ko sinasabi sa iyo. Dahil gusto ko sanang mabuhay ka na muna ng normal hanggat maaari dahil masyado ka pa bata. Pero Freddy, Apo, hindi mo na talaga maiiwasan ang tadhanang nakalaan para sa iyo. Ikaw talaga ang tagapagmana ng lahat ng ito at magpapatuloy sa tungkulin ng ating lahi. Lola, ibig bang sabihin ay magiging albularyo at mangangatay din po ako ng aswang? Nasa dugo mo na yan, Apo. At ngayong gabi, kailangan ng baryong ito ang regalong yan na nasa loob mo. Tumingin ako kay Kuya Badong at kay Kapitan Bito. Nakita ko sa mga mata nila ang malaking pagnanais na tuldukan na talaga ang pamimerwisyo sa kanila ng mga aswang. Iho, malaki ang tiwala namin sa iyo at sa lola mo. Kung totoo ang sinasabi niya,
Ikaw ang magiging alas namin sa pagsugod na ito. Matulungan mo sana kami. Sige po, payag na po ako. Kung ito po ang kailangan para matapos na ang lahat ng ito, gagawin ko po. Mabuti. Ngayon, Kapitan, tipunin mo na ang mga tao. Oras na para basbasan ko ang kanilang mga sandata at hihanda ang kanilang mga loob. Kailangan na natin kumilos sa lalong madaling panahon. Mabilis na kumilos ang mga taga-baryo. Tinawag na nila ang kanilang mga kasama. Lahat ng mga kalalakihan sa baryo ay kailangang tumulong. Walang maiiwan sa baryo, kundi ang mga may sakit lang at mga bata at mga babae. Pero meron ding ibang mga babae na sumama. May dala-dala din silang mga armas. Naglatag sila ng lona sa lupa at doon inilagay ang mga itak, sibat, latigo at iba pa. Lumapit si Lola Ising. Sa mesa, bitbit ang kanyang itim na bag. Kinuha niya ang isang bote ng langis na may kasamang mga ugat ng halamang gamot at nagpakuha siya ng isang mangkok ng asin na hinaluan ng abo sa kalan. Nagsimulang bumulong ng orasyon si Lola. Habang bumubulong siya, ay isinasawsaw niya ang daliri sa pinaghalo-halong sangkap sa mangkok at pinapahiran ang bawat sandatang nakalatag sa lona. Ang mga sandatang ito ay may taglay ng lason para sa mga aswang. Papabilisin nito ang kanilang kamatayan. Nang makumpleto na ang ritual at pagbabasbas, ay isa-isa ng pinulot ng mga kasama nila ang kani-kanilang mga armas na gagamitin sa pagpuksa sa baluarte ng mga aswang. Handa na po kami, Lola. O siya, tara na. Tapusin na natin ang labang ito. Nagsimula na kaming maglakad. Binaybay na namin ang masukal na gubat papunta sa tinatawag nilang baluarte ng mga aswang. Sa gitna ng paglalakad namin, bigla akong may narinig. May mga bulong. Pinikit ko ang aking mga mata at nag-focus sa bawat detalye ng ingay na yon. Nasa unahan sila, nag-uusap-usap. Naramdaman ko ang kanilang presensya. Hindi lang sila iisa, kundi marami sila. Lola, nararamdaman ko na po sila. Marahil sila po yung mga bantay. Mag-iingat po tayong lahat. Nagpatuloy pa ang aming paglalakad hanggang sa itinaas na ni Kapitan ang kanyang kamay bilang hudyat na kailangan na naming tumigil. Sa sandaling yon, biglang may humuni ng matinis mula sa taas ng puno. Laban na, mga kasama! Mula sa dilim ay lumundag ang halos 6 na aswang. Kitang-kita ko silang pasugod lahat kay Kuya Badong. Kuya Badong, sa itaas mo! Dahil sa babala ko, mabilis na lumingon si Kuya Badong at iwinasiwas ang kanyang matalas na itak. Isang nakapangingilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Tumalsik ang itim na dugo sa damuhan. Nakita ko, bahagya pang umusok ang sugat nito na parabang nabuhusan ng napakatapang na asido. Ha! Mga hayop kayo! Papatayin ko kayo lahat! Papatayin ko kayo! Nag-aalab ang galit sa muka ni Kuya Badong. Hindi siya umatras. Sinalubong niyan lahat ang sunod-sunod na pag-atake ng mga aswang. Patay kung patay. Para siyang leon na galit na galit. Samantala, ang iba pang mga kalalakihan ay nagsimula na ding makipagbakbakan. Magulo, madugo, at puno ng hiyawan ang naging labanan. Kapitan, sa kanan mo! 3 po sila nagtatangka na lumapit sa'yo! Lumingon si Kapitan Vito. Iwinasiwas ang hawak niyang buntot pagi. Freddy, sabihin mo sa akin, may nakikita ka pa bang ibang aswang? Lola, nasa may dulo po ng talayban. Nag-aabang po siya doon. Pagkasabi ko nun,
ay may isang dambuhalang nilalang na halos 7 talampakan ng taas at may mga sungay. Sa palagay ko ay siya na ang pinuno ng mga bantay. Lola, ako na pungarap sa kanya. Kahit mas malaki ang kalabang nasa harapan niya, ay hindi siya nagpatinag. Mabilis niyang itinarak ang dala niyang itak sa batok ng aswang, pero laking gulat niya nang hindi man lang tumagos ang sandata niya. Masyadong makapal ang balat nito. Gamitin mo ang medalyon, iho! Idikit mo yon sa kanyang balat! Naalala niya ang agimat na nasa kanyang leeg. Hinawakan niya yon at idiniin sa batok ng aswang. Sinabayan naman ito ng orasyon ni Lola Ising. Nagwala ang aswang. Nagpupumiglas pa ito. Pero makalipas lamang ang ilang sandali, unti-unti na din itong namatay. Kuya, sa palad mo, tumalon ka! Sa huling segundo, tumalon siya at pagbagsak niya, binaliktad niya ang itak at itinarak ito sa leeg ng gumagapang na aswang. Sabay nito, ang dambuhalang aswang ay tuluyang bumagsak at nangisay hanggang sa masunog at naging abo. Hiningal kaming lahat. Ang paligid ay amoy ng nasusunog na dugo. 5 sa mga aswang ang napatay. Ang iba ay agad na nagsitakas. Magpatuloy tayo. Huwag nating hayaan na makapaghanda pa sila. Bilisan natin! Nagpatuloy kami sa paglalakad ng mas mabilis. Ilang sandali pa ay nasa bungad na kami ng baluarte ng mga aswang. Sa tulong ng maliwanag na buwan, nakita ko ang kahindik-hindik na itsura ng kanilang kuta. Sa unang tingin, isa itong abandonadong sementeryo na may mga barong-barong na nababalot na ng mga baging. Ang amoy sa paligid ay nakakasuka. Amoy nabubulok na karne. May mga nakita akong nakakalat na mga buto at bungo ng tao at hayop sa lupa. Lola, sandali lang. Ang dami po nila. Hindi pa ako tapos magsalita ay nagsilabasan na ang mga aswang mula sa madidilim na sulok ng baluarte. Nagulat ang lahat nang makitang doble ang dami nila sa aming bilang. Naglalaway, nanlilisik ang mga mata at handang pumatay para ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Pero sa halip na umatras ang mga taga-baryo, napansin kong mas lalo silang tumapang at humigpit ang pagkakahawak nila sa kanilang mga armas. Alam ng lahat ang dahilan kung bakit kami sumugod doon at wala nang atrasan dahil yun na lang ang huli naming pagkakataon para wakasan na ang sumpa. Para sa baryo! Sugod mga kasama! Nagsimula na ang gera sa baluarte. Sumugod na sila sa mga aswang. Si Kuya Badong at si Kapitan Vito ang nasa harap at walang takot na sumagupa sa mga nagwawalang halimaw. Freddy, hanapin mo ang pinuno nila. Ituro mo sa akin kung nasaan siya. Pinikit ko ang aking mga mata at hinanap ang kanilang pinuno. Ginamit ko ang aking pandinig upang matukoy kung nasaan siya. Kakaiba ang ungol na lumalabas sa kanyang bibig. Mas mababa, para bang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nandun po siya sa itaas, Lola. Yung may suot po na pulit-pulit na itim na kapa. Siya po ang pinuno nila. Halos sabay-sabay na napatingin sa itaas si Lola Ising at Kuya Badong. Doon sa tuktok ng gumuhong pader ng baluarte, nakatayo ang isang nilalang na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa iba. Badong! Tapusin mo na, Badong! Nang marinig ni Badong ang utos, hindi na siya nag-atubili. Agad siyang humiram ng isang mahabang sibat sa kasamang taga-baryo at saka siya pumorma. Sa isang iglap ay ibinato niya ng buong lakas ang sibat diretso sa dibdib ng halimaw, pero bahagyang nakaiwas ito at nadaplisan lang ang kanyang balikat.
Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng pinuno nila bago ito nawalan ng balanse at bumagsak mula sa itaas. Lumapit si Lola Ising sa pinuno. Inilabas niya ang isang maliit na bote ng binditadong langis at ang kanyang sariling medalyon. Kitang-kita ko ang maitim na usok na lumalabas mula sa sugat ng aswang na yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Lola, pero hindi naging madali ang lahat. May mga aswang na handang ipagtanggol ang kanilang pinuno. Kaya naman, tumulong na si Kuya Badong at Kapitan Vito. Gumamit sila ng itak at latigo para mapigilan ang mga aswang na gustong saktan si Lola Ising. Tapusin na natin ito. Ikaw na nagpasimuno ng lahat ng kaguluhan dito. Pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan mo sa mga taong ito. Sinaboy ni Lola ang langis sa mukha ng pinuno ng mga aswang at itinapat ang medalyon sa noo nito. Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumabog. Ang pinuno ng mga aswang ay nangisay at nagsimulang masunog ng dahan hanggang sa tuluyan ding naging abo sa aming harapan. Nang mamatay ang kanilang pinuno, ang mga natitirang aswang ay kanya-kanya ng pulasan. Nahabol pa nila ang iba at napatay, pero may iilan na nakatakas. Ngunit alam namin na kahit kailan ay hindi na sila babalik. Ilang sandali pa, unti-unti nang sumikat ang haring araw sa silangan. Mga kasama, tapos na. Tapos na ang ating kalbaryo. Tama ka, Kapitan. Tapos na nga. Lola Ising, salamat ha. Maraming salamat po sa tulong nyo. Sa wakas, malaya na po ang baryo namin. Tumingin sa akin si Lola Ising at ngumiti ng bagya. Nang masiguro namin na lahat ng mga naroroong aswang ay wala ng buhay, nagsimula na kaming maglakad pabalik sa baryo. At pagdating, agad kaming sinalubong ng mga taga-baryo na naghihintay sa labas. Nagsimula silang magsigawan sa tuwa nang makita kaming paparating. Makinig kayong lahat, mga kababaryo. Ngayong araw na ito ay tapos na ang kalbaryo natin sa mga aswang. Wala na ang mga aswang sa baluarte. Malaya na tayo, mga kasama. Masayang-masaya ang lahat. Agad na naglabas ng pagkain ng mga tao at isang masayang salo-salo na parang piyesta ang naganap sa gitna ng baryo. Ang umagang yon ay napuno ng sigla at ingay. Lumapit ang ilan sa amin at nag-alay ng mga bulaklak kay Lola Ising bilang pasasalamat. Ngumiti lang si Lola. Alam kong pagod siya, pero sulit naman ang lahat ng ginawa niya dahil nakita naming muling nabuhay ang pag-asa sa mata ng mga tao. Ilang oras pa ang lumipas bago namin tuluyang lisanin ang baryo ni Badong. Inihatid nila kami hanggang sa sakayan ng bus sa bayan. Ngunit bago kami sumakay, tinapik muna ni Kuya Badong ang balikat ko. Mag-iingat ka palagi ha. Hindi kita makakalimutan, Totoy. Hindi rin po kita makakalimutan, Kuya Badong. Lalo na't ikaw lang po natawag sa akin ng ganyan eh. Tuluyan na nga kaming nakauwi ni Lola Ising sa bahay namin. At agad kaming sinalubong ng mga kamag-anak naming labis na nag-aalala. Akala raw nila ay kasama kami sa mga namatay na pasahero ng naaksidenteng bus. Pero matapos ang ilang araw, ay nagbalikan din sila sa kani-kanilang mga bahay at naiwan kaming muli ni Lola. Kaya naman, balik kami sa dating gawi. Isang hapon, habang kumakain kami, bigla na lang siyang naging seryoso at kinausap ako ng masinsinan. Apo, ihahanda na kita. Panahon na para may matutunan ka sa akin bilang lola mo. Ano pong ihanda nyo? At para saan po?
Iahanda kita bilang magiging tagapagmana ng lahat ng karunungan na alam ko. Kapag wala na ako, ikaw ang magpapatuloy apo sa mga tungkulin ko bilang isang albularyo. Pero La, hindi ko po alam kung kaya ko eh. Nakita ko po kung gaano kadelikadong ginagawa nyo. Muntik na po tayo mapahamak doon sa baluarte ng mga aswang. Yun ang dahilan kung bakit kailangan mo matuto. Ang takot, Freddy apo, ay nawawala kapag meron kang alam. Hindi kita bibigyan ng tungkulin na hindi mo kaya. Ang pandinig at pakiramdam mo, yan ang pundasyon mo. Sayang ang regalong yan kung hindi mo alam kung paano mo ito gagamitin para protektahan ang sarili mo at ang ibang tao. Kaya ko po ba talagang maging katulad nyo, Lola? Hindi mo kailangan maging katulad ko, apo. Alam kong mas magiging mahusay ka pa kaysa sa akin. Simula ng araw na yon, nang tanggapin ko ang responsibilidad, doon ko naintindihan na hindi na ako babalik sa dati kong buhay bilang isang normal na bata lang. Tinuro niya sa akin ang lahat ng mga bagay na dapat kong matutunan. Dahil doon ay mas lalo kaming naging malapit ni Lola sa isa't isa. Si Lola Ising ay pumanaw 5 taon matapos ang nangyari sa baluarte. Hindi siya naghirap. Natulog lang siya isang hapon at hindi na nagising. Pero bago siya nawala, kampante siya na alam ko na ang lahat ng dapat kong malaman. Ang huling bilin niya sa akin, huwag kong gagamitin ang kapangyarihan ko para manakit ng kapwa kung hindi ko naman kailangan. Tinandaan ko ang mahalagang bilin niyang yon hanggang sa kasalukuyan. Sa ngayon, Sir Blair, ay nakatira pa rin ako sa baryo namin kasama ang aking pamilya. Ipinagpapatuloy ko ang legasiya ng aking lola bilang isang magaling at mabuting albularyo na nirerespeto sa buong bayan at maging sa mga karatigpok. Hindi man ako naging mayaman sa mga material na bagay. Sapat na para sa akin ang pasasalamat ng mga taong natulungan ko. Ang bahay namin ni Lola Ising noon ay nananatiling bukas para sa lahat ng nangangailangan ng tulong. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana po ay may natutunan kayong aral. Ang tunay na pagtulong ay hindi sinusukat sa kung ano ang ating matatanggap, kundi sa kabutihang na ibibigay natin ng bukal sa loob. Ang magtiwala ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng pag-asa sa kabutihan ng kapwa. Ngunit hindi rin kasalanan ang mag-ingat. Ang masama ay ang mangusga kagad. Ang ipagkait ang malasakit dahil lamang sa takot o pagdududa. Kapag tumulong tayo ng walang hinihinging kapalit at nagbigay ng tiwala na walang pag-iimbot, nagiging daluyan tayo ng liwanag na kayang magpagaling ng sugat na hindi nakikita ng ating mga mata. Ang sabi nga sa Kawikaan, Kabanata 11, Talata 25, ang mapagbigay na tao ay giginhawa at ang nagpapainom sa iba ay siya ring paiinumin. Ayon din sa Mateo, Kabanata 7, Talata 1 hanggang 2, huwag kayong mangusga upang kayo'y huwag husgahan, sapagkat sa hatol na iyong ihahatol ay kayo rin ang hahatulan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Patnubayan po nawa kayo ng poong may kapal.